May isang akusasyon, may testigo ito sa tingin ko dalawa yung testigo, kung isang tao lang ito, researcher daw, dating researcher ng SMNI, at dati ring hardinero naman na itong si Kibuloy. Sa tuwing bibisita daw itong si Duterte at si Sara nga, yung mag-ama sa mansyon ni Kibuloy, madalas daw ang ipinapabaon, regalo kung ano man. Pero yun nga, sabi ng mga netizens, baka naman supplier daw ng baril nga itong si Kibuloy ni Digong. Nababalita nung una na napakaraming pag-aaring baril etong si Digong, at yung mga yon ay pawang may mga lisensya naman daw. Kinuhanan niya ng lisensya lahat yan pagkatapos ng kanyang termino. Ba't kailangan ng baril ng isang dating presidente? Kung talagang wala kang ginawang kabulastugan, wala kang natatakutan, wala kang iisipin na pwedeng banta sa buhay mo, abay mo, muhay ka na lang sana ng payapa. Pero bakit mo isiping may banta ka sa buhay mo? Kasi marami kang kaaway. Kasi marami kang binangga at sinagasaang tao. Marami kang inagrabyado at posibleng marami ka rin talagang inabuso. Ganyan po ang sitwasyon ng isang dating presidente. Napakasaklap. Pero 'di ba, sana nagpapahinga na lang, hayahayang buhay, pa-travel-travel. Invited dapat sa mga speaking engagement ang isang dating pangulo. Ganun dapat eh. Pero dito sa atin, invited siya sa napakaraming akusasyon, investigasyon, di ba? At yun nga, magiging invited daw siya sa ICC. Alright. Natural lamang na itanggihan na si Digong. Hindi naman yan talaga aamin. Pero nasa atin yon kung sino talaga ang gusto natin paniwalaan. Yun bang isasakripisyo yung kanyang buhay at ang kanyang pamilya para tumistigo at magbigay ng pahayag, matapang dahil totoo ang kanyang sinasabi, o ang isang katulad ni Digong na ang history ay puro kasinungalingan. Dadaanin sa biro ang isang bagay at sasabihin na, or parang dino-joke lang niya ang mga sitwasyon. Pero alam na natin yan eh. Yung ganyang style na itong si Digong ay bistado na po, na dinadaan-daan na lang sa mga biro at joke kung nakita na yung orbistado na siya. So eto, baril galing kay Kibuloy, ako pa daw ang magbigay sa kanya, sabi nga neto si Duterte. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Apollo Kibuloy, ako pa mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun, sabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. So yun, dinaanan naman niya sa biro. Tapos kung tignan natin yung kanyang biro, yung ganitong biro, may laman na alam niya or siguro talagang maraming tinatagong baril etong si Digong. Kasi sabi niya, it should be the other way around, na siya ang dapat mag-supply kay Kibuloy. At bakit kayo nagsusupplyan halimbawa ng baril? Para saan? Abay, hindi pa ba sapat yung power mo na ikaw ay naging pinakamataas na leader ng ating bansa? Ano pang power ang gusto na itong mga katulad ni Duterte? Ano pa? Minsan nakakapagtaka lang talaga eh. Kaya ako'y naniniwala doon sa sinabi ni dating Senator Miriam Santiago na ito, or si Digong, ang pinaka dangerous nga daw na tao sa Pilipinas. Kaya dapat talagang mag-ingat. Anyway, muling pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon nga daw na ito ay tumatanggap ng mabulto-bulto daw na baril, malalakas na kalibre ng armas mula kay Kibuloy. Tuwing bumibisita nga daw kay Kibuloy. Ito daw ay isang aligasyon, hindi daw ito totoo, sabi nga ni Duterte. Inamin din ni Duterte na mayroon siyang mahigit na 500 arms or armas na lahat. Aniya ay lisensyado ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office. You see, 500 na baril. Para saan? Collection? At bakit po baril ang kinokollect nyo? Hindi ba dapat ang mga mabubuting tao ang kinokolekta ay yung mga bagay na hindi or walang kaugnayan sa karahasan? Dahil ang isang kolektor ng baril halimbawa, hindi naman siguro lahat, pero isipin mo, na karahasan ang hanap, karahasan madalas or sangkot madalas sa karahasan at sa mga krimen, kaya ganito ang kanilang kinokolekta. Ganito yung kanilang, or ito yung kanilang proteksyon sa sarili nila. Inamin niya eh. So ang ibig sabihin, kung sino man ang nagsusupply sa inyo at sinusuplayan ng barel, pareho naman kayo eh.
Pareho kayong may mga aligasyon, pareho kayong may mga akusasyon, pareho kayong dapat ay managot sa mga kasalanan ninyo. Good luck.